this affidavit of Arturo Las Cañas can be considered as a declaration against interest. Your Honor, it appears that this document has not been marked during the pre-trial conference. Your Honor, Counsel may proceed. It appears that the two documents are not the same in that the marked documents contains a page and such page does not appear in the copy provided by Director Matiba. For the second time and for the sake of clarity, and then for the information and guidance of the senator judges, the document being identified by the witness is unsigned, is not notarized, not under oath. the ICC does not require notarization of document. Boba talaga. Noted, but we are not the ICC counsel. Yung prosecution, ang target nila, kumbinsihin ng tao na masamang tao si Inday Sara. Dadagan, Manita News Update. Alright, nagbabalik ko tayo sa mga oras na ito, mga kabitaan. I-refresh natin yung mga kaganapan dyan sa impeachment court. At ngayon, ipipresenta ho natin itong video ito na naandyan ho si Matibag at itong si nakakadiring congresswoman na napaka-dugyot, napaka-dry ng balat, itong si Luistro, na nagmamarunong pero yung kanyang kahambugan ho rito ay hindi ho umubra kay Atty. Vinluan. At ito namang ho si Matibag ay tinibag ho yung kanyang katangahan at kabubuhan ho sa pagpresenta ng affidavit po kay Las Cañas. Dahil po mga kabalitaan, hindi ho nakitaan or wala hong perma, walang stamp na sana ay talagang ano na sana nila, no? Pagkakataon na naidiin si Sara Duterte at si former President Tatay Digong Duterte. Dahil nga po may mga aligasyon dyan kay Las Cañas. Subalit, di natin alam kung ano ho yung nasa kukuti ng mga animal na ito. Hindi ho nila napansin na wala hong signature at walang stamp itong affidavit na ipinesenta ho nitong si Matibag na isang lasinggero. Dahil kung matatandaan nyo po nung may tumawag sa kanyang, kalimutan ko lang anong network yun, na sabi niya, iligpit nyo muna yung mga bote. Ito lang yung direktor na lasinggero ho, mga kabitan. Tingnan nyo po, yung pagmumukha ho nito, makikita nyo talagang lango lagi sa alak, mga kabalitaan. Hindi ho ganyan yung itsura pag yung taong walang bisyo, walang ginagamit o walang iniinom na alak na demonyo, mga kabalitaan. Anyway, baka malihis pa ho tayo. Ito, pag-usapan natin at ipapakita ko po sa inyo kung paano sila nilampaso dito ni Atty. Vinluan. At maliban po ho dyan, medyo tagilid na ho itong prosecution sa kanilang ekspektasyon na makonvict si Sara Duterte. Dahil itong si... mamaya ipakita ko po kung sino po ang nagsasabi na meron hong 5 senador mula ho sa mayoriya na hindi ho boboto pabor sa impeachment laban kay Sara Duterte. Para hindi na ho tayo mainip at hindi na ho tayo patatagalin pa, mga kabitan, ito panoorin niyo po ang katangahan ng dalawa na itong si Matibag at itong si nakakadiring congresswoman na si Luistro, mga kabalitaan. Mr. Witness, nabanggit mo ang affidavit ni Arturo Las Cañas. Nasaan ang affidavit na tinutukoy mo? Objection, Your Honor. May we know the relevance of all these questions? Your Honor, we are establishing the pattern of violence. And this is very much relevant. Witness may answer. Sa pagkakalam ko po, ang affidavit na ito ay nakasumito po sa International Criminal Court na sasalukuyan po dumidinig ng kaso ng extrajudicial killing po. Kaugnay pa rin ng affidavit of Arturo Las Cañas. Nasaan ang kopya nito kung mayroon ka man? Meron po. Objection, Your Honor. The witness is not competent to provide an answer on an affidavit that he did not execute. Your Honor, may I respond? Lead counsel may respond. Your Honor, this affidavit of Arturo Las Cañas can be considered as a declaration against interest. He's saying in the affidavit na siya ay hitman, na siya ay bahagi ng Davao Death Squad. And under the rules, Your Honor, this may be considered also even with respect
to third party. And in this particular case, Your Honor, the Vice President, the respondent, is the third party. Just a rejoinder, Your Honor. Counsel for the respondent. Then we would have to object to that, Your Honor, because it will be Mr. Las Cañas, if at all, who has the personal knowledge. We're already going into the contents of such affidavit, and the witness is incompetent to testify on that. Shall we make a ruling? It is of no moment that it is a declaration against interest. Again, it is not an exception to the hearsay rule. It's certainly not a declaration against the interest of the witness. However, the court will allow it as part of the testimony and narration only of the witness, not as to the truth of the allegations of fact contained in the affidavit of Las Cañas, just as to the fact that the affidavit went through the office of the NBI director, that he knows of the affidavit, but certainly for the information likewise of the senator judges, not as to the truth of the allegations stated in the Las Cañas affidavit. Witness may answer. Your Honor, we will submit, but we register continuing objection. The continuing objection of the counsel for respondent is duly noted and entered into the records. Mr. Witness, kaugnay pa rin ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Nasaan ang kopya ng affidavit na ito? Meron po akong CP. Counsel, witness already answered. He said it is in the ICC, I believe. Your Honor, I am pertaining to his actual copy. You may proceed, counsel. Witness may answer. Nandito po sa akin, dala-dala ko po yung kopya ng affidavit. Your Honor, may we allow the witness to present his own copy? Witness is allowed to produce a copy she is mentioning, is referring to Patawa-tawa pa rather rito in his si testimony. Luis Tro. Kala na siguro For the record, makakalusutos na dito counsel, kay assisting Binduan, counsel mga for kabita. the respondent as well as assisting counsel for the prosecutors are viewing the document produced by the witness. Your Honor, just a comment. Counsel for the respondents recognized. Your Honor, it appears that this document has not been marked during the pre-trial conference. Your so Honor, may I respond to that? not yet done with my manifestation. Let the counsel for respondent finish, counsel. So in other words, may we request, Your Honor, that we be given a copy of such document as well for our perusal. The prosecutor is so instructed to kindly furnish a copy if indeed this document has not yet been marked. Your Honor, may I respond to that? Counsel may respond. The affidavit of Arturo Las Cañas has been previously marked as P-2-10-1-W, Your Honor, for the prosecution. Then I stand corrected, Your Honor, but can we still request for a copy? Nevertheless, kindly give the counsel for respondents a copy. We submit, Your Honor. Counsels rather for respondent a copy. Thank you, counsel. But we make the manifestation, Your Honor, that such Counsel may proceed to make a manifestation. that such exhibit was indeed marked, but it was marked under Article 2, Your Honor, not Article 4. Yun. We confirm, Your Honor. Nevertheless, we maintain that this document has been marked during the pre-trial conference, Your Honor. Duly noted. Mr. Witness, Parang hindi handa sila eh. Nagtuturuan pa mga kabitaan kung may kopya ba, wala. Pero pag may kopya ho ito, talagang tagilido itong mga animal na ito. Makikita nyo po itong si Atty. Binduan, mga kabitaan, napaka-chill lang ho. No? Relax lang talaga siya. Parang normal lang ho sa kanya na yung pagdi-deliver niyo ho ng mga manifestation, yung objections. Ito to. So tinignan na ho dito ni Binduan. Siya na hong lumapit para makahingi ho ng kopya. Dahil nagmamayabang ho itong si Matibag. Meron daw siyang kopya pero parang hindi niya pa may provide dito mga kabitaan. Just an additional comment, Your Honor. Counsel may proceed. It appears that the two documents are not the same in that the marked documents contains a page and attached thereto is an USB. However, the copy of Director Matibag does not contain that page, Your Honor. Hindi kayo Sorry, makakalusot sa defense team ni Sara. It appears, Your Honor, that the two documents are not the same in What that two documents are you referring to? the marked exhibit and the
set of documents from Director Matibag. With all due respect, Your Honor, the copy that was marked contains a page with annexes including a USB, and such page does not appear in the copy provided by Director Matibag. Galing, ha? So the copy of Director Mastibag does not contain a page with an attached USB. That's correct, Your Honor. It's incomplete. Does counsel for the prosecutors, assisting counsel for the prosecutors, or lead counsel confirm that? For the record. Ayun, sablay na ho dito si Matibag, mga kabataan. Diba? So, hindi ho nagmamatch yung kanilang dokumento ho na merong kopya ho yung defense team ni Sara Duterte at itong prosecution at itong si Matibag. Akala nila siguro makakalusuto sila sa sobrang dami ho ng mga dokumento dyan. Kahit ako nga, parang sasakit yung bato ko dyan. Sa kahanap ho ng pahina kung saan ho ito nailagay. Pero napakagaling ho ng depensa ho ni Sara Duterte. Diba? Simpleng-simple lamang ho, mga kabitaan. Hindi ho tumataas yung boses. Napakamalumana ho. Pero direct to the point ho pag ito'y nagsasalita. Pag ito ay nag-o-object. Kaya itong si Luistro, talagang kabadong-kabado siya dito, pati si Matibag. Hindi mapakali. Parang may, yung puwet niya, nangangati na ho. Parang may mga pigsa-pigsa sa puwet itong si Matibag. Hindi mapakali, palingon-lingon ho. Hindi alam kung anong gagawin niya rito. Kaya napakahirap po talaga. Kumbaga, ipapalabas nyo mali yung tao na alam naman ho ng karamihan na yung taong kanilang inakusa ay walang ginawang masama, at napakahirap pong patunayan ho yan. Kaya nga relax lamang po yung depensa ni Sara Duterte dito. Dahil alam mo nila na ito yung sinasabi ni Sara Duterte na magkakaroon ho ng bloodbath, mga kabaitaan, dahil talaga sila ay sasakit ho yung batok nila sa depensa ni Sara Duterte. Record. We confirm, Your Honor. Nevertheless, the representation of the witness is that the copy is his own copy and does not pertain to the copy of the prosecution. And we will be willing, Your Honor, to use the pre-marked copy for the purpose of confirmation of the witness, Your Honor. If you have it with you, counsel, why not just use that copy? Tama. Yes, Your Honor. So that we can go directly to it, unless there are any reservations from the We are counsel. okay, Your Honor. Your Honor, if I may be recognized. We are okay with confronting the witness with his own copy, Your Honor. But again, we manifest that it was not the document that was marked, and it does not contain the USB. Moreover, just an additional manifestation, the marked copy or marked set contains a stamp certified true copy, but it was not signed by anyone, and there was no date provided. Duly noted. Again, this without prejudice to the counsel for the prosecutor, furnishing counsel for respondent with a copy of the exact document produced by Director Matibag for further comparison and/or observation either during cross or future proceedings later on. We submit, Your Honor. Your Honor, just a correction. There was a stamp, Your Honor, and a signature, but there was no name. Just for the record, Your Honor. Duly noted for the record. So, With a paano nangyari ho yun? No? May pangalan tapos walang signature, o may signature tapos walang pangalan. Diyan pa lang ho, kailangan ho talaga precise ho kayo sa pagpresenta ho ng mga dokumento with identity sa isang tao na sa kanya ho yung affidavit na ho yun, mga kabalitaan. Pero ba't hindi ho nila nasilip ho yun? Kung meron man talagang dokumento itong si Luistro, ba't hindi na lang yung kanyang dokumento nagagamitin para tuloy-tuloy, hindi yung kopya ni Matibag na kulang-kulang ho sa mga additional na information. Kaya tuloy nilampaso ho sila rito at balisang-balisa ho sila na hindi mapakali. Akala mo ay tinutukhang na ho ni Tatay Digong Duterte, dahil nga po parang naging bangag ho sila rito sa kanilang presentasyon, mga kabalitaan. permission of the court, will be using the pre-marked document, Your Honor, for the purpose of confirmation. Likewise, for the Ano po? information of the counsel for respondent, would that be Bendalo talaga okay? eh. Then we take exception to that, Your Honor, because it was not the one that was identified by the witness in open court. What he identified was his own copy.
and that copy does not contain any USB. So he does not have, he will be incompetent to testify on a pre-marked exhibit that he did not submit or participate in. The exhibits can be later on compared to with a certified true copy at a later date, as has been previously done by the parties. In the meantime, Chair will allow the witness to use his copy without prejudice to any differences that may be shown either through cross or through the comparison after a copy shall have been furnished to the counsel for respondents. Continuing objection, Your Honor. So ordered. May Continuing we objection is confirm, noted. Your Honor, which copy we will be using for The counsel confirmation? produced by Director Matibag will be the one that will be used. Mr. For the Witness, kanina, binanggit mo ang Tokhang, Laod Quarry, at ang Vice Presidente. Saang partikular na bahagi ng affidavit ni Arturo Las Cañas na ipinapakita mo ngayon tumutukoy dito sa mga binanggit mo? Objection, Your Honor. Then that already goes into the contents of such affidavit. And since the witness is not the one who executed the affidavit, then he has no personal knowledge and incompetent to answer that question. Your Honor, may I respond? Moreover, the court already ruled, Your Honor. Counsel for the prosecutor may respond before the court rules on the objection. Your Honor, the witness is merely pointing to that pertinent portion of the affidavit. And later, Your Honor, for the record, we will just be asking him to read into the records. Just short rejoinder, Your Honor. Counsel for the respondent may give his rejoinder. Objection, the document will speak for itself. Chair sustains the objection, counsel for the prosecutors. The document will speak for itself, and the document will be furnished to the senator judges anyway, given that it's part of the annexes. Let the witness merely testifies to the fact that he included the affidavit of Mr. Las Cañas as part of his investigation and part of his narration of his investigation to prove, quote, pattern of violence. But again, not as to the truth and the contents of the affidavit itself. Move on, counsel. With that, Your Honor, we will be requesting for the submarking of the pertinent portion of the affidavit of Arturo Las Cañas, the witness already referred to. Again, only as to tenor, but not as to the truth, counsel. For the record and for the information of the senator judges, you may do so. For purposes, Your Honor, of reference, which particular portion to be submarked, Your Honor? May we ask the witness to make reference or point which part of that affidavit he is referring to? In his investigation, counsel. Same objection, Your Honor. As part of his investigation, witness may answer. As part of our investigation, ang importante po para sa amin dito, in establishing the pattern of violence is yung paragraph 270 and paragraph 270B and paragraph 270D. 270. For purposes of submarking, Your Honor, may we ask which particular part of paragraph 270 the witness first referred to? Nahihirapan sila rito, hindi sila makadiretso, hindi sila Counsel for makapagpatuloy. respondent may proceed. All right. On Your Honor, this pertains to an affidavit of Arturo Las Cañas, and on page 186, Your Honor, of such affidavit, it appears that even the signature is not a wet signature. It's a printed copy, and there's a subscription and sworn to portion thereof, but it's not notarized at all. So this is a mere scrap of paper, Your Honor. Counsel, Your Honor, the document is being presented only to seek confirmation from the witness that he is referring to this particular document as part of the investigation of Special Task Force. We are Actually, gusto lang ipalabas dito ni Luistro na babasahin kung ano yung affidavit ni Las Cañas para ho lubugin, ika nga sa Bisaya, para ho linlangin yung mga taong nanonood ho ngayon at ipapamuka na yung mga sinasabi dito ni Las Cañas ay pawang mga katotohanan. Yun po yung diskarte dito ni Luistro eh. Gaya ng dati,
gusto ho nilang ma-impeach ni Sara at ma-proceed na ho sa Senado itong impeachment complaint. Ngayon, ang ginawa ho nila, pinatagalan nila mga kabitaan ni Luistro. At gumawa ho sila ng komite na ayon pa niya una, ito daw ay mini trial. So, medyo alanganin ho siya dahil binatikos ho siya dito. Ba't ba magkakaroon ng mini trial? Kung sa tingin nyo pala ay pulido na, kumpleto na kayo sa inyong ebidensya, ba't hindi nyo pa i-transmit itong impeachment or articles of impeachment dyan sa Senado? Ang ginawa ho nila mga kabitaan, alam nyo ba, ay talagang pinipilit ho nila na ayon pa sa kanila ay, nakalimutan ko yung term na sinasabi niya, yung kanilang hearing sa Committee on Justice ay ano daw, parang confirmation yata yung mga kabalitaan. So ganito rin yung ginawa niya ngayon dito. Pero hindi ho siya nakalusot dahil sobrang talino ho itong si Attorney Vinluan, yung depensa ni Sara Duterte, yung defense team, at itong si Cheese Escudero ay talagang nakakaintindi ho mga kabaitaan na parang gusto yatang bulahin ho sila dyan sa loob ng impeachment court nitong si Luistro mga kabalitaan. They're not presenting it to prove the truthfulness of the contents of the affidavit. Paano nga gagamitin yan? Wala nga hindi siya notarized, walang signature. At iba hong dokumento ito na hindi ho nakamarka ho sa mga dokumentong nakukuha ho dito sa defense team ni Sara Duterte. Ngayon, pinagpipilitan niya pa rin ho dito na gamitin na alam naman ho natin na ito ay talagang paninin lang lamang ho sa mga taong nanonood kung ito ay mababanggit sa pagdinig na ito or sabihin natin sa impeachment trial na ito mga kabalitaan. The question only, Your Honor, is whether or not this is the document that was part of the consideration of the Special Task Force in investigating on the threat by the President to the life of the Just a President. short- Ganito kasi yan mga kabalitaan Kung meron ho kayong affidavit na hindi ho notarized at hindi ho permado ng abogado or ikaw mismo na aminin mong sa'yo galing ho yan, hindi ho yan. Ano bang nangyari sa 18 Marines? At una kay Gutesa. Di ba? Doon ho pinipiga si Gutesa nitong pag-notarize niya ho sa tawag nito sa kanyang affidavit. Di ba? Hindi nga nila tinanggap ito ngayon sa impeachment, walang hindi notaryado, walang perma, tatanggapin at ipapalabas sa publiko na ito yung naging affidavit ni Las Cañas mga kabalitaan. Di ba? Paano yung 18 Marines ho? Ano nangyari ngayon? Hindi ho nila talaga pinansin. Kahit may mga affidavit na sila pang pinakakasuhan So ganito ho talaga yung pattern ho nila. Isa lang ho yung pattern ho nila. Bend the law ho mga kabalitaan. Rejoinder, Your Honor. Counsel may give a rejoinder Then or we- additional manifestation. Then we will not allow this witness to build on the basis of a mere scrap of paper, Your Honor. Counsel, it was the counsel for respondent who chose to use this copy instead of the one previously marked. That I presume is either certified true or contains a more complete signature. Then I would have to clarify, Your Honor, that it is our position. Well, it's first of all, we are not in the position to choose for this witness. But in the event that they use this document, we manifest, Your Honor, upon perusal that such document is unsigned and unnotarized, Your Honor. This is an affidavit. So in other words, without the proper notarization and without the proper signature, then it is a mere scrap of paper. We cannot allow this witness to build his testimony based on this document. Your Your Honor, Honor, in fact, Your Honor, we request, Your Honor, that this court peruse also page 186 of such document. Before the court the presiding officer makes a ruling, Your Honor. the pre-marked document, is it notarized? Your Honor, may I raise a question to the witness so that he will answer and enlighten us on why the document is not notarized? You may, counsel. So you're admitting that it's not even Yes, your Your pre-marked Honor. copy is not notarized, whether we use that copy or this one. We admit to that, Your Honor. Yun pala The witness will please explain why he is using in his investigation a document and or affidavit that is not subscribed to or under oath.
So it is not even an affidavit, but merely a statement. Alam niyo po, Your Honor, sa law enforcement po, meron po tayo mga tinatawag na open source intel. At ito po ay pinadala sa atin at atin pong susundan. At kaya nga po, ang aming pong investigasyon ay isang continuing investigation, open, continuing and active investigation, sapagkat ito bang ganitong dokumento ay amin ding ikukumpara pa. Subalit malaki po ang value ng mga itong bagay sa amin sapagkat ito po ang nagbibigay rin sa amin ng direksyon at mga leads upang amin pong magampanan ang amin pong tungkulin na mag-imbestiga. So for Okay, so komento tayo rito. Talagang napakamaliho yung pagpapaliwanag dito ni Matibag. No? Talagang tinibag ko siya dito ni Binluan. Yun ang mangyayari ho. Basta yung mga sinasabing investigasyon na walang katotohanan ay hindi ho talaga makakuha ng direktang punto ho mga kabalitaan. Tama po yun. Makakuha ng dokumento, affidavit at i-verify. Then at the same time ho, para magkaroon ho ng magandang investigasyon, resulta ho sa kanilang investigation. Pero napakamali ho yung sinasabing yon. Kung wala ho talagang perma or notaryo, dahil sa isang ordinaryong kaso ho, o sabihin na lang natin na ikaw ay nakapatay, ako ay nakagurgur ho ako mga kabalitaan ng kambing. Kambing lang yung ginurgur ko, tapos sasabihin ko sa pulis, Sir, nakagurgur ho ako. May kinitil ho akong buhay. Tapos, sa tingin nyo kaya makukulong agad ako? Hindi. Hindi talaga ako makukulong kahit aminin ko pa na ako'y may ginawang krimen. Alam nyo kung bakit? Sasabihin niya ng investigator, sila yung mapafoul yan. May illegal detention ho yan sila pag walang complainant. At pangalawa ho, kailangan magkaroon ho kayo ng affidavit at pipirmahan nyo po at ipapanotaryo nyo po na ito ay nagpapatunay na ako ay nakagawa ng krimen. Yan po ang time na yan na pwede ho kayong aristuhin ng ating mga kapulisan. Yun po sanang ginawa ni Matibag na kung sa tingin niya ay mabigat na ho itong affidavit dito ni Las Cañas, kumuha o inutusan niya si Las Cañas o kung saan man si Las Cañas na mag-provide ho ng affidavit na meron hong lagda sa kanya at notaryado ho mga kabaitaan para mas maging pulido ho yung kanilang investigasyon na magamit ho nila ito sa kanilang further investigation para madiin talaga ng husto ang mga Duterte. Kaso hindi nagawa at hindi talaga nila ginawa. Akala siguro nila na sila ay makakalusot dahil bendalo nga yung kanilang grupo, wala silang magawa sa simple at napaka-chill lamang ho ng ating defense team ni Sara Duterte. Ngayon, balisa sila. Parang hindi pa sila nakatugpa mga kabalitaan. Parang lutang na lutang pa sila na hindi na alam kung paano sila makakalusot sa objection na ito ni Attorney Binluan mga kabalitaan. for the second time and for the sake of clarity, and then for the information and guidance of the senator judges, the document being identified by the witness is unsigned, is not notarized, not under oath, and it is only as to the fact that they used this document in their investigation or as part of their investigation, but not as to the truth of the allegations contained in that unsubscribed document that was not made under oath. Also unsigned, Your Honor. Sorry. Unsigned. Also May I make unsigned a because there's a manifestation, Your Honor? signature but it appears to be a photocopy, so it doesn't qualify as a signature. With the additional manifestation of the respondent, so noted. What is the manifestation of the counsel for the prosecutors? Your Honor, based on the ICC, as relayed to us by our witness in the next article or in the last article that we will present, the ICC does not require notarization of document. Boba talaga. Noted, but we are not the ICC counsel. Again, we're just placing on the record and for the record the factual situation concerning the document that the witness is testifying to for the information and guidance of the senator judges. Talagang napaka-boba talaga ito. Makikita mo talagang katangahan dito ni Luis. Sabi ko nga sa inyo pag wala akong katotohanan yung kailang aligasyon, ay lalo na ho itong fishing expedition na ito,
Hindi ho talaga sila makakakuha ho ng tamang eksplanasyon ho, mga kabaitaan. Dito pa lang po, wala na, kulelat na ho sila. Dahil nga po sa mga presentasyon ho ng kanilang mga witnesses ay talagang dihado ho sila. Nilampaso sila ng defense team ho ni Inday Sara Duterte, lalo na ho yung isang abogadong taga-Samar at isang tangarin na agent, NBI agent na eksperto daw sa mga ganito, pero ilang linggo lamang ho nag-aral at ngayon sinasabing eksperto na daw. Diba? So ganun ho sila, mga kabitaan, kawalang kwenta ho. Basta pera-pera yung pag-uusapan, okay na yan. Basta makapagsalita lang, pwede na. Di ba? Ngayon, ang nangyari ngayon, nilampaso ko kayo ni Atty. Vinluan. Ngayon po, mga kabalitaan, dahil po sa mga witnesses na talagang walang kakwenta-kwenta ho. Klarong-klaro scripted ho lahat na ito, mga kabalitaan. Ito pong si Lito Banayo ho, may nakuhang impormasyon na hindi ma-convict si Inday Sara Duterte. Dahil ngayon po, sabi ni Escudero, 2/3 of all senators. Maraming nagdududa, baka yung all senators ay yun lamang yung present dyan sa impeachment court. So ilan ba sila ngayon? 21 if I'm not mistaken. So magiging ang 2/3 nun is 14 senators, senator judges. Now, isa na lang ho yung kulang para mag-14 ho sila kasi 13 na eh. Pero ito po yung nakuha impormasyon mula ho sa bubuwit. Trusted at reliable ho na informant ni Lito Banayo na kung saan ho 5 sa mga senator judges mula ho sa mayoriya ay hindi ho boboto pabor sa impeachment to convict kay Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. Para ho mas maintindihan pa, ito po panoorin natin mula sa SMNI itong programa ho ng ating mga walang kinikilingan at hindi natatakot, matitikas na banateros, mga kabalitaan. Yung prosecution, ang target nila, kumbinsihin ng tao na masamang tao si Inday Sara. Yung depensa, cool eh. Depensa, defending based on legal precepts. No? Ang problema, hindi naman, ako tingin ko, syempre hindi makakapagsalita si Sen. Robin, but ang tingin ko yung mga senador, hindi lamang yung minoriya ngayon na may simpatya, dun sa article na yon kay Vice President Inday Sara, merong mga nasa mayoriya na nabuisit dun sa testimony nung dalawang yung si Lotok at sino yun, yung mas ninauna, Yung kanina. lalo na nung kay Matibag. Kasi halatang nagdo-drawing eh. Nangbobola eh. Diba? Nag-iimbestiga ka ng napakataas na opisyal, pagkatapos mali-mali yung affidavit mo, mali ang petsa. Hindi mangyayari yun eh. You have to be very thorough. Hindi pwede yung pawardi-wardi ang imbestiga. NBI ka eh. Kung pulis patola ka, baka maniwala pa ako. NBI ka, di ba? Kaya ako, tingin ko dyan sa article na yan, hindi lamang yung minority. May mga siguro 4 o 5 doon sa majority na hindi boboto dyan sa... Pero sabi nila kasi lagi nila sinasabi, pasabog, may pasabog. Nung umupo ba, itong si direktor, pinakamagaling na direktor sa Pilipinas, sa kasaysayan. Nung siya ba'y inilagay dyan, nakatulong ba siya sa prosekusyon? May pagsabog ba kayong nakita? Wala. Siya yung sumabog eh. Hindi, para Englishin natin, because a big fart. Oo ha? Dito naman sa issue ng pagsusubpina ng mga tax records, ng AMLAC, ng mga bank statement, anong masasabi nyo dyan? Kayo ba'y pabor dyan? Hindi ako abogado no, para dyan, no. Pero ang tingin ko, meron namang kulatilya yung decision ni Senator Chis Escudero, yung presiding justice, na sinabi na gagamitin lang benchmark yung from 2007 to 2022. Pero ang talagang pwede lamang gamitin doon sa articles of impeachment
yung 2022 to 2020, hanggang ngayon, 2025 or 2026, benchmark lang yung ano, no? Yung, kasi hindi pa siya impeachable official nung panahon na yun eh. Merong ganong kulatilya si Cheese. Kaya lang yung tendency na baka maabuso eh. Kasi katulad nung laging sinasabi ni Senator Cayetano, nung babaeng Cayetano, sabi niya, kung ano yung nasabi na at narinig na, hindi mo na pwedeng ma-unhear yun. Oo, At kasi yung nga- mga na ilabas na rito, hindi mo na pwedeng alisin yun dahil nailabas mo na kahit mali. Kasi diyan lumabas yung kay Matubato ba yun? O Las Cañas, Las yung Cañas, statement ni Las Cañas. So, nailabas, pero hindi naman pala dapat ginamit dahil una sa lahat, di naman notaryado, di naman kasama dun sa kaso, pero nailabas na. At hindi mo na mababawi yun. Baka ganyan din ang mangyari dyan, maabuso yung... Hindi, yun nga. Ginagawa nila kasing demolition job ito kontra kay Inday Sara eh. Maaaring yung mga senador, yung senator jurors, hindi nila makukumbinse. Pero yung taong bayan, baka mabola nila, maloko nila. Ganun ang laro. Halimbawa, yung AMLC, di ba si Kim Enares na dating BIR commissioner, na-interview siya eh. Tahasan niya sinabi, yung AMLC walang karapatang mag-release ng data. Kasi nasa batas yun eh. Yung batas na natin na gumawa tayo ng creating the AMLC. No? Walang karapatan yun. Pero sa 1987 Constitution yun. Paano yung 2026 Bendalo Constitution? Bendalo. Anything goes. Pero maganda yung sinabi ni Senator Robin dun sa kung gusto nyong buksan na lang lahat. Handa ba kayo, Sen? Yun ang inaantay ng taong bayan. May Kaya kumagat ba sa hamon yun na yan? Nung sa salin, na gusto ko naman purihin din yung mga kasama kong senador, nung sinabi ko yan nung aking privilege speech, kasi FOI ako yun Freedom of Information. Privilege speech ko yun, hinamon ko yung mga mambabatas. Believe naman ako doon sa mga kasama kong senador, nung nilabas ko yung akin, nilabas din nila yung kanila. Kaya sana dito, sa hapon natin, na pati yung mga bank records, gawin natin. Properties, lahat. Kasi yan ang gusto ng tao. Kaalaman, no? Actually, dalawang bansa na lamang ang meron pang bank secrecy law. Pilipinas tsaka Lebanon. All countries all over the world, walang bank secrecy law. Only the Philippines and Lebanon. Ano ito? Lahat kahit ordinary citizen? Walang bank secrecy law. Pag kailangan ng batas na tingnan yung iyong bank records, can be done. Naku, di Court malalaman order kung lang. sino nagbayad dun sa... So ako, pabor ako dyan mga kabalitaan kasi hindi naman tayo politiko at wala naman tayong ninanakaw. Yung pera ho natin na nasa bangko ngayon ay mula ho sa dugot pawis ho natin yan mga kabalitaan. Kaya itong impeachment na ito ay walang kwenta ho. Tandaan nyo po, walang kakwenta-kwenta ho itong impeachment na ito. Sa dami-raming problema ng ating bansa, flood control, yung sa PDIC, yung sa PhilHealth na mga budget na ninanakaw, ay hindi nila pinagtuunan ng pansin. Ito lamang ho ang naging mabigat ho at masakit sa kanilang paningin mga kabalitaan. Yung sa PGMN nga, anong sabi niya? Dito ni yung lalaki, yung yung CEO na kung saan po ito ay talagang tinabaho ni Martin Romualdez na idadaan sa confidential fund dyan sa Office of the Vice President para magkaroon ho ng issue sa korupsyon ho mga kabalitaan. So ang may pakanaw lahat pala nito ay itong si Tambuaya. Tama itong si Inday Sara Duterte. Hindi ho nila matinag-tinag si Inday Sara Duterte. Yung sinasabi nilang 11 days. 11 days na nilustay daw yung pera na 125 million. Naturalmente, release talaga yung within 11 days. At yung investigation o yung trial dyan sa impeachment trial dyan mga kabitan, hindi ko alam kung anong day ba yun, day 10 ba yun or day 9. Sinasabi na December 2022 ho, parang December 22, 2022, inirelease ho yung 125 million pesos ng confidential funds. Kasi pag hindi ho ito inilabas ni Sara Duterte gamitin, siya po ay mafa-foul po yan.
magbabounce back ho sa kanya dahil po ililiquidate ho yan ng COA. Hindi pwedeng ipundo yan sa kanyang opisina. Otherwise, ibabalik niya po sa National Treasury mga kabalitaan. Pero ang ginawa ni Inday, inirelease niya ho within 11 days para magamit at pag nagkaroon ho ng liquidation, makikita ho na yung pera hindi ho inupuan dyan sa Office of the Vice President. Ngayon, yun po yung explanation mga kabalitaan ng Land Bank. No? Nung, sino ba yun? Yung ex-branch manager. Napangangaho si Chua. Ayun pa lang siguro sa isipan niya, ayun pa lang dahilan kaya pala inirelease within 11 days lang na nagamit dahil December pala inirelease yung pera at patapos na ho yung taong iyon mga kabalitaan. Anyways, sana po nagkaroon ho tayo ng dagdag kaalaman ho patungkol sa legalidad sa impeachment trial na ito at kaalaman na pumapabor ho sa ating mga DDS mga kabalitaan. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ba yung masasabi niyo mga kabalitaan sa impeachment trial na ito? Ito ba ay kalukuhan lamang o may katotohanang aligasyon? O talagang sadyang ginagawa ho nila ito dahil sa kanilang personal interest na hindi ho sila mahabol kung makakaupo si Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028 at sila ay talagang magkakaroon ho talaga o magiging kalbaryo ho yung kanilang buhay mga kabalitaan. Kaya ho talagang pinagpilitan ho nila itong impeachment case laban kay Inday Sara Duterte. Kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation sa mga oras nito, huwag kalimutan po tuloy-tuloy lamang ho sa panonood at i-share niyo po ito, and then sa Facebook follow, like and share mga kabalitaan. Then subscribe po kayo at pindutin ang notification bell dahil ang Danagan Balita ho, mo balita, mo komentaryo, mo latyo. To God be the glory, Mama Chup Chup. Peace out.